Paano nag-iimprenta ng pera ang bawat bansa? Ang pag-iimprenta ng pera ay isang komplikadong proseso na kinokontrol ng bawat bansa. Ang bawat bansa ay may sariling sentral na bangko na responsable sa pag-iimprenta ng pera. Ang prosesong ito ay mahigpit na kinokontrol at sinusubaybayan upang matiyak ang seguridad at katatagan ng pera. Mga hakbang sa pag-iimprenta ng pera. Ang unang hakbang ay ang pagdisenyo ng pera. Ang disenyo ay dapat naligtas mula sa panloloko at dapat magkaroon ng mga tampok na nagpapakilala sa bansa. Ang mga disenyo ay karaniwang nagtatampok ng mga mahahalagang tao, lugar, o simbolo ng bansa. Paggawa ng plate, ang mga plate ay ginagamit upang lumikha ng mga marka ng seguridad sa pera. Ang mga plate ay gawa sa bakal o tanso at ginagamit upang mag-ukit ng mga detalye ng disenyo ng pera. Pag-iimprenta, ang mga plate ay ginagamit upang mag-imprenta ng pera sa espesyal na papel na may mga marka ng seguridad. Ang papel ay gawa mula sa cotton at linen at naglalaman ng mga hibla ng seguridad na nakikita lamang sa ilalim ng ilaw. Pag-iinspeksyon, ang mga naka-imprentang pera ay maingat na sinusuri upang matiyak na ang mga ito ay walang depekto. Ang mga depekto ay maaaring magdulot ng pagtanggi sa pera. Pag-iimpake, ang mga naka-imprentang pera ay inilalagay sa mga espesyal na pakete at ipinapadala sa mga bangko. Mga marka ng seguridad sa pera. Watermarks, ang mga watermarks ay mga disenyo na nakikita kapag ang pera ay hawak sa ilaw. Security threads, ang mga security threads ay mga manipis na hibla na nakikita sa papel ng pera. Holograms, ang mga holograms ay mga imahe na nagbabago ng kulay kapag nakikita mula sa iba't ibang mga anggulo. Microprinting, ang microprinting ay mga maliliit na titik o numero na nakikita lamang sa ilalim ng magnifying glass. Pagkontrol sa supply ng pera. Ang mga sentral na bangko ay nag-iimprenta ng pera upang matugunan ang pangangailangan ng ekonomiya. Ang pagkontrol sa supply ng pera ay mahalaga upang maiwasan ang inflation. Ang mga sentral na bangko ay gumagamit ng iba't ibang mga patakaran upang kontrolin ang supply ng pera, tulad ng pagtatakda ng mga rate ng interes at pagbili o pagbebenta ng mga bono. Ang pag-iimprenta ng pera ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng maraming hakbang at mga marka ng seguridad. Ang mga sentral na bangko ay nag-iimprenta ng pera upang matugunan ang pangangailangan ng ekonomiya at upang mapanatili ang katatagan ng pera. Ang pagkontrol sa supply ng pera ay mahalaga upang maiwasan ang inflation. Sino ang nagdedesisyon kung gaano karaming pera ang ipiprint ng bawat bansa? Ang desisyon kung gaano karaming pera ang ipiprint ng bawat bansa ay nasa kamay ng kanilang sentral na bangko. Ang sentral na bangko ay isang institusyon na responsable sa pagkontrol ng supply ng pera sa isang bansa. Mayroon silang kapangyarihan na mag-imprenta ng pera, magtakda ng mga rate ng interes, at magpatupad ng iba pang mga patakaran sa pananalapi upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Narito ang ilang mga kadahilanan na isinasaalang-alang ng sentral na bangko kapag nagdedesisyon kung gaano karaming pera ang ipiprint. Antas ng inflation, kung mataas ang inflation, maaaring magpasya ang sentral na bangko na mag-imprenta ng mas kaunting pera upang mabawasan ang halaga ng pera sa sirkulasyon. Paglago ng ekonomiya, kung mabilis ang paglago ng ekonomiya, maaaring magpasya ang sentral na bangko na mag-imprenta ng mas maraming pera upang matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa pera. Halaga ng palitan, kung mahina ang halaga ng palitan ng isang bansa, maaaring magpasya ang sentral na bangko na mag-imprenta ng mas kaunting pera upang palakasin ang halaga ng pera. Mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya, ang mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya, tulad ng mga krisis sa pananalapi, ay maaari ring makaapekto sa desisyon ng sentral na bangko kung gaano karaming pera ang ipiprint. Tandaan na ang pagpiprint ng pera ay isang sensitibong issue. Kung masyadong maraming pera ang ipiprint, maaaring magdulot ito ng inflation. Kung masyadong kaunting pera ang ipiprint, maaaring magdulot ito ng pag-urong ng ekonomiya. Kaya naman, ang sentral na bangko ay dapat na maingat na magdesisyon kung gaano karaming pera ang ipiprint upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya.